Lampara. Lampara. Cabecera. Gasera. Kabisera. Gasera. Yung lamp nila. Hindi yan nilalagay sa sa ilalim, di ba? Ano yun, para makita yung mga itis? No. Nilalagyan dito para makita yung liwanag. So, as Christians, kahit hindi ka magsalita, kapag nakita yung glory sa'yo, makikita agad yung kaibahan. Amen. Amen? Kailangan iba ka. Sabi mo nga, kailangan iba ka. Kailangan iba ka. Hindi ka dapat katulad nila. Hindi ka Diba? Hindi, dahil iba ka eh. Ikaw ay unique na ginawa ng Diyos. Kaya nga kahit mga kambal, mga kapatid, kahit mga kambal ay mayroong mga sarili-sarili at kanya-kanyang identity. Dahil we are created ng Panginoon na unique. So, nasa yung ilaw, ikaw yung asin at ilaw. Hindi yung literal na asin na ng bundok ito. So, yun yung time mo para madala mo yung mga kapatid na yun sa Panginoon. Amen. Sino ba po? Pwede dalawa hanggang tatlong. Yeah, si James Okay, lang. sure. Si James. Opo. Yan na, mas gusto pala nila nakamay eh. Diba? Opo. Yes, Kuya James. Siya po si Brother James, ang asawa ni Sister Tina. Kandila na gamit itim. Naghahanap na ako ng kalinawan na bro. Talaga ako'y bago pa lang. Kasi hindi ko alam kung ako'y tinutulak o parang gusto ko na kanina lumabas. Diba? Kung mga Kristiyano lang nandito, parang mga Kristiyano lang nandito. Ang tanong ko, dapat bang pinagkukumpara ang mga paniniwala? Mga paniniwala. Tanong. Opo. Paniniwala. Sa papaniwala o sa nakatayo dyan sa ultimo. Pulpito. Yan. Paniniwala. Pangalawa, Dapat ba sila talagang paniwalaan? paniwalaan. Sila ba hindi nagkakamali? Dapat yung sinasabi sila dapat silang parang tinitingala ako eh. Opo. Yun ang gusto ko. Hindi dapat nagkakamali. Nagkakamali talaga dahil nga tao lang. Lagi, yun ang sinasabi. Ulit, di ba? Opo. Tao lang din ang pastor kaya nagkakamali. Opo. Pero parang gana ng akin, dapat mo pagkumparahin. Dinadala mo rito. Gusto mong dalhin dito, kahit hindi Kristiyano, gusto mo isama pupunta rito para makinig. Opo. Pero pag nandito, para itinutulak mo naman na hindi ka Kristiyano, hindi ka naman naniniwala. Hindi ka dapat dito. Ganun. Kaya parang nakakalito. Tapos yung pangatlo po, Pangatlo, yung ilaw, di ba dapat nasa taas para maliwanag? opo. Paano kung mismo yung ilaw na yun? Siya itong madilim. Kailangan pala susundin. Konting tanong lang na para sa pastor. Kung yung ilaw na nasa taas, siya mismo madilim. Ay, yung pinakailaw. Parang hindi mo siya wala talagang linaw kung naisipin sa kanya. Okay. Kita. So una, dapat po bang Kumpara. kumpara Ang ang mga paniniwala? Pangalawa, Dapat bang paniwalaan dapat po bang paniwalaan ang mga tumatay? ang mga tumatayo dito sa pulpito? At pangatlo, yung ilaw po, paano kung yung ilaw siya yung madilim? Maandam. Tama kuya? Siya yung madilim? Ay, kulang yung pangalawa. Yung pangalawa, Paniwalaan, pero siya rin ay gumagawa ng masama. Siya rin daw gumagawa. Siya rin ay mismo ay gumagawa ng mali. siya mismo gumagawa ng mali. Oo. Ayun, Yun ang yun. pagkakaintindi ko. Dapat bang paniwalaan yung tumatayo dyan na siya rin? Dapat mo po bang paniwalaan yung tumatayo dito na siya sa rin harapan, pero siya po ay gumagawa ng mali. Ayun. Tig-iisa kayo. Ayan. Maganda po yung ganyan. I really encourage yung mga ganyang klase ng tanong. Amen? Kasi diyan tayo maliliwanagan. Kapag tinatago po natin yung mga tanong na ganyan sa ating dibdib, mabigat sa kalooban. Amen? Okay, ito po. Bagang sabi po, dapat ba nating paniwalaan ang tumatayo sa harapan kahit siya'y nagkakamali? Opo. Kung ang sinasabi niya katotohanan, paniwalaan natin. Yung buhay niya mali, huwag nating gawin yung buhay niya. Tama po? Tama po. Sa Biblia may ganun po eh. Okay. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alpet, gawin niyo yung sinasabi ng mga Pariseo. Pero huwag niyo silang tularan. Amen? Huwag niyo silang tularan. So let's be careful. Tayo po yung mga Kristiyano.
tayo po ay may mga pagkukulang, pagkakasala. Pero dahil po tayo yung iglesia, okay, tayo po ay nagpapalakasan, kaya mo yan sis, nagkamali ka, bangon, bangon. Bro, kaya mo yan, nagkamali ka, bangon. So ang mga pastor, nagkakamali. Ako, lahat ng pastor, even mga tinatawag nilang apostol, lahat ng klase yan, nagkakamali. Even yung mga pastor-pastor nga, nagtatalo eh. Kung si Peter nga, tsaka si Pablo, nagtalo, di ba? Ito, mapagpanggap ka, okay? Hipokrito ka, mali ka. Okay, ganyan. So it's okay. Pag mali yung nangangaral, may pangit na buhay, at yung sinasabi niya tama, paniwalaan natin. Pero let's be careful, huwag natin tularan yung kanyang Gawa. pamumuhay. Ayan. Number one. Okay. Number one. Number one. Ano yung number one? Compare. Compare yung Paniniwala. paniniwala. Yung paniniwala, napakahalaga po kasi ng paniniwala. Ang doktrina napakahalaga po. Although yung iba, konting differential lang naman, okay, wag na po nating, marami po kasing bagay sa Biblia, sabihin po natin, na hindi po natin lubos maunawaan. Lubos po natin maunawaan yun pagdating po ng huling mga araw na talagang ayun na, judgment day. Pero ang pinakamahalaga po na basic, dito po sa Biblia na ating pong pinag-uusapan, yung doctrine of salvation. Pag mali ang doctrine of salvation mo, mapupunta ka ng impyerno. Kaya dapat mahalaga yun. Yung indoctrination. Bakit ka naligtas? Because of my faith in my Lord Jesus Christ. And without Jesus in my life, walang mangyari sa buhay ko. Impyerno ang buhay ko. That's so simple. Ang ginagawa ng iba, kino-complicate nila. Ay lang, ganito. Ganito ka dapat. Hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala. Kailangan ikay holy. Pwede, actually nakalagay doon, God has perfected us. Kahit tayo magkakamali, pinerfect niya na tayo. Kaya nga sabi sa Philippians 1:6, okay? Every good, yung bagay na sinimulan niya mabuti sa atin ay kanyang tatapusin. Hindi natin tatapusin lang ng tayo lang. Kasama po natin siya. Kanyang tatapusin. Amen? So, mahalaga po ang pag-compare ng doktrina. Kung ang doktrina mo, papuntang impyerno, definitely, impyerno ka. Okay, ito naman po yung tanong kanina tungkol sa ilaw. Sabi, paano daw pag ang ilaw, madilim? Maganda yung tanong kasi biblical po siya. Ito po. Basahin ko po sa inyo. English to eh. Siguro punta tayo sa Tagalog. Matthew 6 verse 22. Basa. Glory to God. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Sabi po rito, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, naku, pwede palang ang liwanag na alam mo, kadiliman, pero hindi mo alam. Amen? Hindi po ako nagsabi nun. Okay? Maliwanag po sinasabi sa banal na kasulatan. Kung ang liwanag na nasa iyo mismo, ay kadiliman, pala, napakadilim niyan. Okay? Madilim yan, napakadilim talaga. Hindi po pwedeng magkasama ang balat sa tinalupan. Hindi po pwedeng let's just, kahit anong gusto ng dilim na manatili dito, once na inopen mo yung light, all of a sudden, wala na. Hindi niya po pwedeng sabihin, ayaw ko, please. No. Once na inon mo yung ilaw yan. Hindi po pwedeng magsama yan. So, ang liwanag, mananatiling liwanag. Okay? Kaya nga ang Kristiyano, kung isama mo yan sa mga di mananampalataya, ang mga kasama niyan, okay, minamahal niya. Kaya yan, nagiging mananampalataya. Kaya once na nag-invite ka ng di mananampalataya dito, minamahal mo siya, you consider him as mananampalataya na. Amen. Amen? Dahil that's the love of God. Hindi ka nag-judge na, special tayo, siya hindi special. No. Ibig sabihin, mayabang ka. And sabi sa Book of Ephesians, hindi ka naligtas dahil sa iyong sariling kakayahan, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Bakit? Upang walang sino man ang magmayabang. Bakit? Lahat tayo'y makasalanan. Amen. Walang sino pwede magmayabang dito na ngayon, ako'y matuwid dahil ako'y gumagawa ng matuwid. No. For all have sinned, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:23, ano po yan? Okay? And the wages of sin is death, but the gift of God, the gift is something that you don't work for. The gift, ito, may regalo ako sa'yo, sis. Wow, thank you so much. But you have to receive it for you to have it. Amen? So you receive it. Kaya ngayon, ang sarap po maging Kristiyano. You're not trying hard. Ako'y nagkakamali, pero I'm so secure. Kaya I'm so secure. Amen? Ang sarap maging Kristiyano.
Napakasarap. Sabihin sa atin mo, sobrang sarap. Sobrang sarap. Maging Kristiyano. Kaya nakakayak ang grasya ng Panginoon. At times, pakikita ng mga kapatiran, iyakin ako. Si Brother Ariel, iyakin. Bakit? Because that's the grace of God. Parang, Lord, ang hirap, Panginoon. But because of your grace, Lord, I was saved. Ang pangit ng buhay ko before. Ang dami kong kasalanan, Panginoon. But because of your grace, Panginoon, I can stand. And I can say, Panginoon, binago mo ako. At patuloy mo akong binabago araw-araw. Amen? So yun po yung kasagutan. Guys, kung madagdagan eh. Pastor Noni and Pastor... Support lang po sa sinabi ni Pastor kanina sa una. Ano ba yung unang tanong? Kailangan ba ikumpara? Paniniwala. Yun. Yung naniniwala ka ba sa mga nakatayo dito? Sinasabi na nakatayo. So yun nga, sabi nga sa sa Matthew nga, Matthew 23 verse verse 4, verse 3, verse 1 to 3. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you. You be careful to do everything they tell you. Lahat ng sinasabi po nila ay tama. Yung mga nakatayo, mga Pariseo noon, sinabi ng Panginoon yon. But do not do what they do, or they do not practice what they preach. So yun nga po, tinitingnan po natin yung mga nakatayo dito. So may mga taong nakatayo nga po na nagtuturo ng kabutihan. Pero sa labas doon, napapansin po natin na they don't practice what they preach. So, let's focus our mind to Jesus Christ. At saka siya tinuturo. Kasi may mga tao po talaga na may ganyan talaga na nagtuturo sila. Nabasa ko po ito sa isang talata dito sa, I think, in Colossians or na may mga nagtuturo pero yung tinuturo nila, hindi nila ginagawa. At yun ang kahinaan po nila. So, huwag po tayong magbabackslide sa mga ganon. Gawin po natin, kasi ang Panginoon Jesus nagsabi, gawin po natin yung tinuturo nila kasi ang tinuturo po nila ay tama. Yung ginagawa nilang mali, ay huwag po nating gayahin at huwag po tayong matisod. So, yun po, may lang po, sagot ko, support lang po kay Pastor. And the second question is? And the second question po yun, yung Kailangan ba first ikumpara? question po is yung pagkakaiba po ng paniniwala. Halimbawa, sa siguro yung mga paniniwala po doctrines. yung, siguro yung, halimbawa yung Baptist, Catholic, Methodist, Pentecostal, ganyan. So mga kapatid, sa mga doktrina po, mga bago pa tayo, huwag po muna tayo po-focus dyan. Mahihirapan po tayo. Kaya mag-focus muna tayo about salvation, about God. Kaya makilala muna natin siya. Kasi ang paglago po natin, ang growth po natin is on the process. Unti-unti, lumiliwanag, lumilinaw. At malalaman po, pagdating ng oras, pagdating ng araw, ang tinuturo nito parang lihis sa sinasabi dito. So, kailangan po talaga na first, yung salvation natin sa Panginoon, ma-issue po natin. So, darating po tayo sa pag-aaral ng ganyan about the doctrines ng iba, ganito, ganyan, magkakaiba. Magugulo lang po ang isip natin. Kailangan focus po natin sa Panginoon palagi. Focus lang po tayo sa tinuturo ng Panginoon. Yung doctrines, pagkakaiba ng mga kwan, debate po yan, magugulo lang po kayo. Walang mahinatan yan. Next, pangatlo po yung ilaw po. So, pastor na naman tinutukoy dito eh. Kasi minsan akala mo liwanag ka dito eh. Dakdak ka ng dakdak eh, di ba? Magtuturo ka, alam mo liwanag ka eh. Pero sinasabi mo, hindi mo mapasok kasi nga, dilim ang nakikita sa'yo. So, may mga ganon. May ganon po talaga. Kaya minsan nagtatanong yung mga ganyang bagay na yan eh. Minsan nasasalita po tayo, pero ang napakasakit. Yung sinasabi natin, yung mga balik sa atin eh, at hindi sila natututo. So, mga kapatid, at focus lang kayo sa Panginoon. Huwag yung patalsikin yung pastor na yan, kasi nilagay ng Panginoon, tinuro kahapon po yan. Ang Panginoon na maglagay, ang Panginoon pa yung mag-aalis dyan. Papalitan niya, kung hindi mo siya kaya, ikaw umalis, lumipat ka ng ibang church. Kung hindi ka mag-grow sa Kanya. Ganun lang po kasimple yun. Amen po ba? O, huwag po tayong patiti. So, fix your eyes to Jesus Christ. Fix lang po.
Yun na po. Praise God. Ang tanong po kanina, una, yung dapat bang mag-compare ng mga ng mga paniniwala. Yes and no ang sagot. Okay? Depende po sa context. Halimbawa, ang context halimbawa ay nag-sermon ng isang pastor. Okay? Hindi niya pwedeng, of course, i-compare yung kanyang strength ng kanyang denomination against sa strength ng denomination ng iba. Okay, siya man ay Pentecostal, Full Gospel, Presbyterian, ganun. Hindi, kasi nga, sabi nga, pare-parehas tayo sa pananampalataya kay Kristo. Ngayon, we can also compare yung mga doctrines natin. Kasi nga, Christianity is the most vibrant and the most colorful religion in the world. Bakit? Kasi yun nga very diverse tayo. Para tayong rainbow, iba-iba. Pag pumunta ka sa Methodist Church, meron silang unique traits, katangian. Pumunta ka sa Full Gospel, sa Pentecostal, sa Baptist, sa Presbyterian. Iba-iba yung kanilang beauty, hindi ba? Pag pinagsama-sama yan and you learn to study their culture, their tradition, pwede mong ihalaw din sa iyong sariling church eh. Amen ba? Ngayon, for scholarly purposes, ginagawa rin natin yung comparison. Di ba parang sa thesis, pag mag-thesis ka, hindi mo pwedeng sabihin na ito yung paniniwala ko, ito lang yun. Amen ba? Kailangan mo rin tignan na, ano ba ang pagtingin ng mga grupo sa ganito? Ano ba ang pagtingin ng mga grupo sa ganitong issue? Ano ba, meron kang title, gano'n. And then after that, after you have come up with observation, with experimentation, with questions, surveys, you could find out, ito pala yun. Therefore conclude na ito pala yun. So mahalaga mga kapatid na mag-compare, not really to boast yourself or yung grupo mo, hindi. We compare so that our faith could be enriched more and more and more. Okay, amen? Okay, pangalawa po, yun dapat bang tumayo, dapat bang paniwalaan? Kung naniniwala ka naman, kung hindi ka naniniwala sa tao, at ang kanyang sinasabi, sabihin ng pastor, ano bang, what's your business here? Hindi ba? Hindi ka naniniwala ba, pumunta ka sa isang lugar na alam ng kulto. Deep inside your heart, alam mo na kulto yan, hindi yan lingkod ng Panginoon, or etc. Ba't ka nang duroon? Kung alam mong ang tutuluyan mo para impyerno, ba't ka pupunta doon? Hindi ba? But anyway, kailangan talaga na tayo mga Kristiyan, sabi nga, kailangan nating magkaroon ng integrity bilang mga preacher, bilang mga worship leader, banda. Actually, kung nakikita po ninyo, halimbawa may pagkukulang yung pastor at yung mga leaders niyo sa church, hayaan lang sila. Pananagutan nila yan sa Panginoon. Amen. At ipalangin ninyo sila. Okay. At dahil sa ating pinapalangin sila, lalo silang lalago at baka mabago pa. Ngayon may nagsasabi na ayoko magsimba dyan kasi yung mga buhay naman ng mga leaders, hindi mo nagbabago eh. O buhay naman ni kapatid, hindi nagbabago, parang ganun pa rin. Ihamas mo kung hindi magsimba. Kung nagsimba na nga, ganun na nga, ihamas mo kung hindi magsimba. So kailangan talaga, magsimba pa rin. Naglilingkod dyan, napakamakas na yan. Ihamas mo kung hindi maglingkod dyan. You know what, kaya ka binibigyan ng ministry, kapatid, sa simbahan. Ano ang dahilan? Para maging banal ka. Amen. Kasi tingin natin sa ating sarili, Lord, daw parang dapat kasi bakit nag-lead ng worship pero mayroon pa rin akong kahinaan. Ayoko na, I don't deserve it. Pero subukan mong tanggalin yung ministry mo. Humiwalay ka sa ministry na malalo kang lala. Amen. Kaya kapag feeling mo na ayoko na, huwag kang sumuko. Kaya na ako ay naulungkot sa mga taong ganito, yung bang ayaw na, sumusuko na sa ministry. Kasi nga, at the end of the day, sila yung nag-suffer eh. Sila nagkakaroon ng miserable yung buhay eh.
kung feeling mo ay hindi ka nag-i-improve, patuloy lang. And eventually, with the grace of God, sabi nga, Amen. God changed us from glory to Glory. glory. God didn't say, be sinless now. Ang sabi niya, sin, less and less and less and less. Until such time na maging perfect tayo in the eyes of God. Yan ang po. Salamat. Yan. Tayo po ba'y nag-iinit? James, may tanong pa eh. Meron pa po bang question si Daddy daw? May tanong. Sino pa po ang gusto magtanong? Ayun, sige po. Kunin po natin yung mikropono. Ang dami. And now you're talking. Salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din naman po. Ako po'y medyo confused lang sa aking katanungan kasi bakit po tayo as a Christian, so marami pa po tayong mga denominations, hindi pa po pwedeng magkaroon lang ng isa lang. So, denomination pa po ang tawag doon. Hindi na po ako mag-term ng marami, so alam na po niyo. Denominations. So, sa maraming denomination, so nagkakaroon po ng doctrines. So, it's either na magkaroon ng pagkakaiba. So, yun po yung tanong ko. Ay medyo confused lang po ako sa bagay ngayon. So bakit iba-iba po? Kailan hindi ba pwede kasi na lang? Opo, bakit po yung sa denomination nga, napakarami. So, ibig sabihin, maraming denomination. Parang ganito po yan. Christian ka, pero iba-iba yung denomination. So hindi ba pwedeng isa na lang? Yes. Pag sinabing Christian, ito na, uniform yan. Pag sinabing Christian, ayan na. Walang full gospel, walang Protestant, walang Catholic, walang ganito, ganyan. Okay, sasagutin po ng mga pastor. Okay. Kala ko ito sasagot eh. Akala ko sasagutin. Alam mo, magandang tanong yan. Actually, yung bago pa akong Kristiyano, yan din yung tanong ko. Kasi nga, ako talaga Methodist, di ba? Pero nakikita ko, pag umunta ako sa mga full gospel, masaya ako doon. Kasi nga, kaya sa amin more on hymnal, gano'n para bang holy, holy, mayroon pang choir yun, ayan na yan, naka-choir, holy, 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 gano'n pa. And then yung pangatan na the press, keep silence, na. Parang punerarya, hindi ba? Lord, bakit naman ako? Bakit naman? Sabi ko, nakita ko yung mga full gospel, bakit parang nasaya nila? May mga banda. Pero bakit sa church ko parang ganun? Although ngayon may mga banda na rin. Bakit kailangan magkakaiba-iba kami ng denominasyon? We believe in the Trinity, di ba? We believe in Jesus Christ, ganun. Actually, dahil dyan sa mga denominationalists na yan, may mga nag-aaway nga, di ba? Ako, church, galing sa ganito, may church ko, ganyan. No? So, at hindi lang yan, wala talagang unity. Nagtatalo-talo talaga mga Kristiyano. Hindi nyo ba alam na yung unity na yan, yan din yung unanswered prayer ni Jesus. Kalin siguro yung palang ni Jesus lahat na usunod. Hindi. Sayo sa John. Hindi ko basta John. Sabi para bang I pray that my Father and I are one. Parang John parang 10 ganon. So basahin lang yun. Basta sabi niyo, Lord, Father, kailan kayo at sabi ganon, I pray that they will be one, His disciples. Okay? I pray that they will be one just like you and I are one. Sabi niya ganon. At yan ay hindi pa rin nangyayari. Wala pa rin unity talaga. Okay? So ipag-pray po natin na sana ma-break yung wall. Ma-break yung wall of denominationalism. Inapadbad po ako dito sa Korea, talagang I'm very much blessed kasi nga nagkaroon ako ng mga mga pastors na hindi ko kadenominasyon. Iba-iba. So nailiwanagan ako na hindi lang kumbaga parang feeling ko kasi, dahil nga Methodist ako, I feel so much more important. Parang gano'n, my denomination is more important kasi my denomination sends me here, gano'n. Pero, na-realize ko na hindi gano'n eh.
pare-parehas lang tayo sa Panginoon. Pero ang beauty of that naman, yung magkakaroon tayo iba't ibang grupo, yun nga, nagiging diverse tayo, nagiging makulay tayo, at yung iba pa nga, diba, na-divide pa nga ibang mga churches, hindi ba? Yan ba ay good news or bad news? Good news. Di ba talaga namang bad news naman talaga yan? Tuwang-tuwa yung kaaway, dahil sa gano'n, na-divide yung mga simbahan. Pero by the grace of God, ginagamit pa rin niya yung division na yon para tayo ay lumago. Amen. Di ba mapapasa niyo yung mga bang church para bang nag-split? Nakakalungkot, iyakan, ganun. Pero mag-growth ka lamang na yung grupong yun, lumago. Kayo, lumago. O so yung kaaway ngayon ay talo pa rin. Of course, syempre hindi ko sinasuggest yun na mag-divide tayo. Kasi ang gusto nga ng Panginoong Diyos na tayo ay maging isa. Para maniwala yung mundo, sabi ganon, na tunay nga ang ating Panginoon. Amen. Amen? Pangalawa pong tatanong kanina. Okay na ba yung sagot? Okay ka na? Okay ka na? Tinuturo lang doon. Okay na po ba yung sagot? Satisfied ba? Okay na rin po. Okay ka na? Hindi ba siya satisfied? Ayan, may question na si Tanong pa po, tanong pa po. Sure. Gusto nila. So, may tanong lang ako dito na, di ba sabi sa first John 1:9 na sabi doon na ito ba ay talagang sa for the unbeliever or pati na rin sa mga ating mga believer? Kasi sabi dito na if we confess, di ba, if we confess our sin and God, basahin ko na, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteous. So ang question ko rito, ito ba ay sa mga unbeliever lang or pati sa believer? Kasi di ba sabi sa Hebrew na if we sin again, wala nang maihahain pa na sacrifice. Di ba sabi doon? So it means, example, kung tinanggap ko na si Jesus Christ, so I confess all my sins, and after that, syempre, namuhay ako ng live a Christian life, and then, nagkasala ko, and then, ba na i-confess ko ulit, ganun? Magko-confess pa ako ulit na, I'm sorry Lord. Sabi ni Lord na, sabi sa Hebrew 8:12 na, in their sins, I will remember no more. So, ang question ko dito, ito bang, if we confess ay sa believer unbeliever and believer, na kung magkakasala tayo, dapat nating i-confess yung kasalanan na dapat nating i-confess yung kasalanan natin. Na ito ba'y sa unbeliever or sa believer? Ina-address kung sa believer ba o sa unbeliever. Or unbeliever. Yun lang yung clear. Yun yung clear na tanong. Amen. Napakagandang tanong po ngayon. Para malaman po natin kung ano po yung kasagutan kung para sa believer po ba o hindi. Basahin po natin sa medyo taas. Okay? Sa verse, siguro simulan natin sa verse 1 to 4. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa siya na. Ang salita na nagbibigay buhay, narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. Okay? Pinatotohanan sa inyo. Okay? At pinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama. Ibig sabihin, pinangaral. Ibig sabihin, hindi lamang po sa mga mananampalataya, kundi maging sa mga di mananampalataya. Tuloy po. Pinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Now, punta tayo sa verse 9. Kung itong message na to, kung kung pahayag natin ng ating mga kasalanan, maasahan natin papatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid.
Okay? Kung ating pong ipahayag. If we confess our sins, okay? It's one thing to ask for forgiveness. It's one thing to confess your sin. Okay? Pag nag-confess ka, nagkamali ako, Panginoon. Yun at parang, pagkaawa ako, Panginoon, patawarin muli ako. No. You're forgiven. Okay? If all you have to do is just confess, Lord, nagkamali po ako. Sabi na naman. Pero Lord, di ako susuko, Panginoon. So, yun lang. This message, nakakalungkot naman pag sabihin natin, this is for just us believers. So, ito message po na to, it's nandito para po maipangaral. Lalo po na po dito, nakita po natin, pinahayag namin sa inyo ang aming nakita at narinig. Okay. It could be for the unbelievers and also for the believers at the same time. Amen? May question pa. Question. So, parang share mo lang sa Answer? Okay. Last question. Yan, isang ano na lang po, isang tanong at huli na lang po. Tanong. Sino ba? May follow up ka ba, Brother James? Brother James? Any questions? Any violent reactions? Salamat po sa yung kanina kasi nagwalang kasi ako doon na sabi sa Bible na kung magkakasala ulit tayo, dapat may mamamatay ulit. Yes. Oh, dapat may mamamatay ulit kasi nagkasala nga tayo eh. Pero sabi nga ni Juan na Jesus na ginawa niya lahat once and for all. So meaning if nagkamali ako, alangan i-confess ko ulit, example kung sa ama ko, oh Lord, patawarin mo ko. Siyempre ko yung ama mo parang